Sabi nila ang pag-ibig daw ng isang asawa ay parang matibay na haligi ng tahanan. At ang pagmamahal ng isang biyenan dapat ay kasing tamis ng sarili mong ina. Pero paano kung ang haliging pinagkakatiwalaan mo ay siya palang dudurog sa iyong pagkatao at ang pamilyang itinuring mong langit ay siya palang gagawa ng impyerno para sa iyo? Ako si Teresa. 10 taon akong nagsilbi. 10 taon kong ibinigay ang lahat ng aking pawis, ang aking yaman, pati na ang danggal ng aking mga magulang para lang itayo ang danggal ng pamilya Villanueva. Pero sa huli, ano ang nakuha ko? Pinagtulungan nila ako. Ipinagpalit sa iba, pinagnakawan ng kabuhayan. At ang pinakamasakit, ginamit ang sarili kong anak para palabasin na ako ay isang baliw. Sa kwentong ito, sasamahan ninyo ako sa isang madilim na landas ng pagtataksil. Pero tandaan ninyo, huwag ninyong hamunin ang isang babaeng wala ng takot mawalan. Dahil ang babaeng tinawag ninyong baliw, siya rin ang magsisilbing mitsa para sunugin ang lahat ng kasinungalingang itinayo ninyo. Handa na ba kayong makinig sa katotohanan ito ang aking laban? Para sa pinaka-importanting babae sa buhay ko at ang utak sa likod ng tagumpay ng Villanueva's Kitchen, my beautiful and hardworking wife, Teresa. Cheers! Ang boses ni Renato ay umalingaw sa buong garden ng aming restaurant. Rinig ko ang malakas na palakpakan ng mga bisita, ang kalansing ng mga baso at ang masayang tugtog ng banda. Nakatayo ako sa tabi niya, suot ang aking best dress na binili ko pa sa Cebu City para sa espesyal na araw na ito. Ngumiti ako kahit ramdam ko ang hapdi sa aking mga paa dahil buong araw akong nasa kusina para masigurong perpekto ang bawat putahe sa aming 10th anniversary. Tiningnan ko si Renato. He looked so proud. He looked like the same man I married 10 years ago, ang lalaking nangako sa akin na hinding-hindi ako pababayaan. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang labis na pasasalamat sa Diyos. Ang aking sakripisyo ang pagbenta ko sa lupang pamana ni tatay. Para lang itayo ang negosyong ito, lahat ng yon ay tila nagbunga na. Excuse me muna mga lodi, kukunin ko lang ang vintage wine sa office para sa ating special toast, sabi ni Renato sabay kindat sa akin. Go ahead, hon. Ako na ang bahala rito. Sagot ko nung may malapad na ni E.T. Pagkalipas ng ilang minuto, napansin kong medyo matagal si Renato. Naisip ko na baka kailangan niya ng tulong sa pagbuhat ng mga bote. Habang naglalakad ako patungo sa aming maliit na opisina sa likod ng main kitchen, ang puso ko ay punong-puno pa rin ng ligaya. Iniisip ko na pagkatapos ng party na ito, marahil ay magkakaroon na kami ng oras para magbakasyon ni Gabi, ang aming 8 taong gulang na anak. Pero habang papalapit ako sa pintuan ng opisina, narinig ko ang isang pamilyar na boses. Boses ni Doña Erlinda, ang aking biyenan. Siguraduhin mo lang, Renato. I don't want that woman to suspect anything hanggat hindi pa pirmado ang lahat ng documents. Masyadong matalino si Teresa pagdating sa papeles. Huminto ang mundo ko. Ang kamay ko na akmang kakatok sa pinto ay biglang naging yelo. Nanuyo ang lalamunan ko. Mommy, don't worry. I have everything under control, boses iyon ni Renato. Pero ang tono niya, wala na ang tamis na narinig ko sa labas kanina. Ang boses niya ngayon ay malamig, matigas at puno ng kalkulasyon. Inaantay ko lang na mapirmahan niya ang expansion contract na ginawa ni Benedicto. She trusts me blindly. Akala niya para sa bagong branch ang pinipirmahan niya, pero ang totoo, she's signing away her rights to the brand name. Mabuti naman. Camille is already complaining. Pagod na siyang magtago sa anino ni Teresa. Dagdag pa ni Erlinda. After this, we can finally announce that Camille is the new Chief Operating Officer. Mas bagay sa kanya ang posisyon. She has the connections and the class. Hindi tulad ni Teresa na amoy kusina palagi. Soon, Mommy. Soon. Kapag nakuha na natin ang ownership, we will file the legal separation. At gaya ng plano natin, gagamitin natin ang record ng psychologist na binayaran ni Benedicto. We will prove that Teresa is mentally unstable due to stress. Hindi niya makukuha si Gabi. Hinding-hindi. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Renato ay parang isang matalim na balisong na paulit-ulit na itinataksak sa aking dibdib. Nanigas ang buong katawan ko. Ang mga kamay ko ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Ang baso ng juice na hawak ko ay dahan-dahang dulas sa aking mga daliri hanggang sa bumagsak ito sa semento.
Hindi ito gumawa ng malakas na tunog dahil sa damo, pero ang bawat patak ng likido ay parang luha ng aking pagkatao na unti-unting nadudurog. Bakit? Bakit nila ito ginagawa sa akin? Binigay ko ang lahat. I gave my soul to this family. Isinantabi ko ang sarili kong pangarap para lang tuparin ang sa kanila. Utang na loob? Nasaan ang utang na loob nila? Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata pero walang luhang lumabas. Ang tanging nararamdaman ko ay ang mabilis na pagtibok ng aking puso na tila gustong kumawala sa aking ribs. Para may kung anong nakabara sa aking lalamunan isang sigaw na gustong kumawala pero hindi ko mailabas. Anak ko, si Gabby. Kukunin nila sa akin ang anak ko. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Diyos ko, bakit? Biglang bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Renato nang makita akong nakatayo doon na mumutla at nanginginig. Sa likod niya nakita ko si Doña Erlinda na mabilis na itinago ang isang folder sa loob ng kanyang bag. Teresa, kanina ka pa ba dyan? Nauutal na tanong ni Renato. Sinubukan niyang lumapit at hawakan ang braso ko ang mukha niya ay mabilis na nagpalit ng maskara. Muli siyang naging ang mapagmahal na asawa. Hun, are you okay? You look pale. Huminga ako ng malalim. Ang bawat hangin na pumapasok sa baga ko ay parang may kasamang bubog. Tumingin ako sa kanyang mga mata, ang mga matang minahal ko, ang mga matang pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Ngayon, wala na akong ibang nakikita kundi ang isang estrangero. Isang traidor. Teresa, iha, baka napagod ka lang sa pagluluto. Sabi naman ni Erlinda, ang boses niya ay puno ng peking pag-aalala. Dapat ay nakinig ka sa akin, sana ay hinayaan mo na lang ang mga staff ang gumawa ng lahat. See, you're acting weird again. Ang salitang acting weird ay tumama sa akin. Sinisimula na nila. Sinisimula na nilang itanim ang ideya na ako ay nawawala sa sarili. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nag-amok. Sa halip dahan-dahan kong iniiwas ang braso ko sa hawak ni Renato. Ang aking katahimikan ay tila isang bagyo na nagbabadya. Han, are you listening? Tanong uli ni Renato, may halong kaba na sa kanyang boses. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa aking mga labi. Isang ngiting hindi na kailanman nakita sa akin sa loob ng 10 taon. I'm fine, Renato. Sabi ko sa boses na kahit ako ay hindi ko nakilala. Masyadong kalmado. Masyadong matigas. Naisip ko lang, hindi pala vintage wine ang kailangan natin para sa toast na ito. Bago pa sila makasagot. Mabilis akong tumalikod at naglakad palayo. Hindi ako tumakbo kahit gusto na ng mga paa ko na tumakas sa impyernong iyon. Dire-diretso akong naglakad palabas ng restaurant nilagpasan, ang mga nagtatakang bisita nilagpasan. Ang musika ngayon ay parang ingay na lang sa aking pandinig. Sumakay ako sa aking sasakyan at mabilis na pinaandar ito. Wala akong dalang. Kahit ano, walang bag, walang extra na damit, tanging ang susi lang ang sasakyan at ang nag-aalab na pot sa aking dibdib. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na nagdayal ng isang numero. Ate Morales, si Teresa ito. I need to see you now. I don't care if it's late. Kailangan nating pag-usapan ang lahat ng assets na nakapangalan sa akin. At ang mga pirma na balak nilang nakawin. Habang humaharurot ako sa madilim na kalsada ng Cebu, isa lang ang nasa isip ko. Gusto ninyo akong maging baliw. Sige, ipapakita ko sa inyo kung gaano kadelikado ang isang babaeng na wala na ng lahat maliban sa kanyang galit. Hindi ko alam kung paano ko naisagawa ang pagmamaneho patungo sa opisina ni Ate Morales nang hindi nababangga. Ang mga kamay ko sa manibela ay nanginginig pa rin, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pot na parang kumukulong lava sa loob ng aking dibdib. Teresa, iha, kumalma ka muna, sabi ni Ate Morales, habang iniaabot sa akin ang isang basong tubig. Masyadong seryoso ang mga paratang na narinig mo. Ate, narinig ko sila mismo. Hindi ako nagkakamali. Sabi ko, ang boses ko ay bahagyang pumiyok dahil sa tuyong lalamunan. Plano nilang agawin ang lahat. Ang pangalan ng restaurant, ang mga shares ko at ang pinakamasakit, si Gabby. Gagamit sila ng peking psychological report para palabasin na baliw ako. Huminga ng malalim si Ate Morales.
Binuklat niya ang ilang lumang papeles na dinala ko noong nakaraang taon. Kung totoo ang sinasabi mo, kailangan nating maging mabilis. Pero kailangan din nating maging maingat. Kapag nag-eskandalo ka o nagpakita ng sobrang emosyon, mas lalo nilang gagamitin yun laban sa'yo. Remember, they are building a case of mental instability. Anong dapat kong gawin? Tanong ko habang mahigpit na nakahawak sa baso. Bumalik ka sa bahay. Umarte ka na parang walang nangyari. Mag-ipa dun tayo ng ebidensya. Kailangan natin ng pruweba ng kanilang paglilipat ng pondo at ng relasyon ni Renato kay Camille. Pero igit sa lahat, huwag mong hahayaan na makita nila ang galit mo. Tumango ako kahit ang bawat selula sa katawan ko ay sumisigaw na bumalik doon at saktan sila. Pagdating ko sa mansyon ng mga Villanueva, sinalubong ako na nakabibinging katahimikan. Madilim na ang bahay maliban sa ilaw sa sala kung saan nakaupo si Renato at ang kanyang ina. Nakapatong ang isang baso ng whiskey sa mesa. "Saan ka galing?" Malamig na tanong ni Renato. Tumayo siya at lumapit sa akin. "Iniwan mo ang mga bisita. Pinahiya mo kami, Teresa. Isang oras kaming nag-antay sa'yo bago ko sinabing masama ang pakiramdam mo." I just needed some air," maikli kong sagot. Iniwasan ko ang kanyang tingin at naglakad patungo sa hagdan. "Gusto ko lang makita si Gabby." "Air? O baka naman nakipagkita ka sa kung sino?" Hirit ni Erlinda mula sa sofa. Ang kanyang mga mata ay parang sa ahas sinusuri ang bawat galaw ko. "Ang weird ng kinikilos mo nito mga nakaraang araw, Teresa. Para hindi ka na ang dating manugang ko." Hindi ko sila pinansin. Dumiretso ako sa kwarto ni Gabby pero pagpihit ko ng doorknob, nakakunci ito. "Nasa kwarto ko si Gabby," sabi ni Erlinda na ngayon ay nasa likuran ko na pala. "Ayaw ko maabala ang bata. Mukhang balisa ka, baka matakot lang ang apo ko sa hitsura mo." "Anak ko siya, Erlinda. Buksan mo ang pinto," sabi ko sinusubukang panatilihing kalmado ang aking boses. "Buksan para para madamay siya sa gulo ng isip mo," sabat ni Renato. "Teresa, look at yourself. You're shaking, you're pale. Maybe mommy's right. Masyado ka nang napapagod sa trabaho, pati ang realidad ay hindi mo na makita ng tama." Doon ko naramdaman ang unang hagupit ng kanilang plano, gaslighting. Sinisimulan na nila akong paniwalain na ako ang may problema. Kinabukasan, sinubukan kong maging normal. Pumunta ako sa kusina para ihanda ang baon ni Gabby. Pero pagpasok ko nandun na ang mga katulong at si Erlinda. Paglapit ko sa kalan, biglang sumigaw si Erlinda. "Diyos ko, Teresa, ano ba ang ginagawa mo?" Nagulat ako at napaatras. "Bakit? Magluluto lang ako?" "Ang gas, bukos ang gas pero walang apoy." Turo niya sa kalan. "Gusto mo ba kaming sunigin? Kanina ka pa nakatitig sa kawali pero hindi mo napansin na amoy gas na rito." Hindi ko pa binubuksan ang kalan." "Nandito ang mga saksi, Teresa," sigaw ni Erlinda. Lumingon siya sa mga katulong na nakayuko lang. "Nakita niyo ba nakatayo lang siya rito habang nakabukas ang gas?" Naramdaman ko ang panlalamig ng aking sikmura. Sigurado akong hindi ko pa nahahawakan ang knob ng kalan. Sinadya nila ito. Binuksan nila ito bago ako pumasok para palabasin na pabaya ako. "Hon, what is happening?" Pumasok si Renato sa kusina, hawak ang kanyang cellphone at napansin kong nakarecord ang video nito. "Ulit na naman? Muntik mo na kaming mapahamak kagabi ngayon naman ang bahay?" "Renato, ititigil mo ang video na yan o lalamunin mo ang cellphone mo." Sigaw ko, hindi ko na napigilan ang sarili ko. "Alam ko ang ginagawa nyo. Alam ko ang tungkol sa inyo ni Camille. Alam ko na balak nyo akong nakawan." Sandaling tumigil ang mundo. Nagkatinginan si Renato at Erlinda. Sa halip na matakot, isang nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Renato. "Camille, sino yon?" "Si, Mommy. She's hallucinating. She's inventing people and stories now," sabi ni Renato sa malumanay. Pero nakakanghilabot na boses. "Sinungaling!" Hiyaw ko. Lumapit ako sa kanya para saktan siya, pero mabilis niya akong nahawakan sa magkabilang braso. "Bitawan mo ako! Bitawan mo ako, Renato!" "Kailangan mo ng tulong, Teresa. Para na rin ito sa ikabubuti ni Gabby," sabi niya habang pilit akong pinapakalma, pero ang higpit ng hawak niya ay nag-iiwan na ng pasa sa aking balat. Biglang dumapit si Erlinda.
Sa isang mabilis na galaw, naramdaman ko ang isang malakas na sampal na dapo sa aking pisngi. Napalingon ang mukha ko sa lakas niyon. Ang lasa ng dugo ay agad na humalo sa aking laway. Huwag mong sisigawan ang anak ko sa sarili naming bahay. Bulyaw ni Erlinda, ang kanyang mukha ay puno ng put. Baliw ka na, Teresa, at ang mga baliw ay walang karapatan sa pamilyang ito. Mula ngayon, hindi mo na mahahawakan ang pera ng restaurant at hindi mo na lalapitan si Gabby hanggat hindi ka natpatingin sa doktor na kukunin namin. Nanigas ako. Ang hapdi ng aking pisingi ay wala kumpara sa hapdi ng katotohanang unti-unti na nilang isinasara ang bitag sa paligid ko. Tumingin ako sa kanila, ang asawang nangakong mamahalin ako at ang biyenan na pinagsilbihan ko ng higit pa sa sarili kong ina. Baliw! Bulong ko habang dahan-dahang tumatawa ng mapait. Sige, kung yan ang gusto ninyong palabasin, tingnan natin kung hanggang saan ang kaya ninyong gawin kapag ang baliw na ito ang gumanti. Nagising ako sa gitna ng gabi dahil sa isang masamang panaginip. Pawis na pawis ako at mabilis ang tibok ng puso. Agad akong bumangon at tumakbo patungo sa kwarto ni Gabby. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong kaba sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Gabby, anak, tawag ko habang dahan-dahang binubuksan ang pinto. Sinalubong ako ng isang malamig at madilim na silid. Binuksan ko ang ilaw. Ang kama ni Gabby ay maayos na nakatiklop pero wala siya roon. Lumapit ako sa kanyang closet at binuksan ito. Nanlumo ako sa aking nakita. Ang mga paborito niyang damit, ang kanyang school bag, pati na ang kanyang paboritong robot, wala na ang lahat. Hindi maari ito, bulong ko. Nataranta ako. Tumakbo ako pababa ng hagdan, muntik na akong mahulog pero hindi ko ininda. Renato! Renato, nasaan ang anak ko? Sigaw ko habang hinahalugog ang buong sala. Nakita ko si Renato na nakatayo sa may terrace, mahinahon na umiinom ng kape habang ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha. Sa tabi niya nandoon din si Erlinda, suot ang kanyang silk robe, tila hinihintay ang aking pagdating. Nasaan si Gabby, Renato? Sabihin mo sa akin nasaan ang anak ko. Hiyaw ko habang hinahawakan ang kanyang mga balikat. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay ko. Ang kanyang tingin ay puno ng peking awa. Hon, dinala muna ni Mommy si Gabby sa isang safe na lugar. Hindi makakabuti sa bata na makita kang ganito, hysterical, sumisigaw at walang kontrol. Anong safe na lugar? Ako ang nanay niya. Wala kayong karapatang ilayo siya sa akin. May karapatan kami, Teresa. Singit ni Erlinda. Ang boses niya ay kasing lamig ng hangin sa madaling araw. Pinirmahan na ni Renato ang mga papeles para sa temporary custody. Sa estado ng isip mo ngayon, baka kung ano pa ang magawa mo sa bata. Nakita mo ba ang sarili mo sa salamin? You look like a mess. You look unstable. Sinunggaling kayo, ginagawa niyo lang ito para makuha ang gusto niyo? Naramdaman ko ang init ng mga luha na dumadaloy sa aking pisingi. Hindi ko na napigilan ang paghagulgol. Ibalik niyo sa akin ang anak ko. Parang awan niyo na wag si Gabby. Teresa, listen to me. Hawak ni Renato sa aking mukha, pilit akong pinapatingin sa kanya. Gusto mo bang makita si Gabby? Simple lang ang kailangan mong gawin. Pirmahan mo na ang expansion papers at ang voluntary resignation sa restaurant. Magpahinga ka muna. Mag-focus ka sa pagpapagaling mo. Kapag maayos ka na, ibabalik namin ang bata. Napatitig ako sa kanya. Doon ko napatunayan na ang lahat ng ito ay isang malaking blackmail. Ginagamit nila ang pinakamahalagang tao sa buhay ko para lang sa pera at kapangyarihan. You're sick, Renato! Bulong ko habang nanginginig ang aking boses. Gagamitin mo ang sarili mong anak para lang sa negosyo? Diyos ko, paano mo nagagawa ito? Ginagawa ko ito para sa pamilya Villanueva. Bulyaw niya sa wakas ay lumabas din ang tunay niyang kulay. Pagod na akong marinig na ikaw ang nagligtas sa amin. Pagod na akong marinig na utang namin sa'yo ang lahat. Villanueva's kitchen belongs to us. At kung kailangan kitang sirain para makuha yon, gagawin ko. Itinulak niya ako ng malakas, kaya napaupo ako sa sahig. Ang sakit ng aking balakang ay wala kumpara sa sakit ng aking pagkakawasak. Pinanood nila akong umiyak sa sahig, ang asawang binigyan ko ng lahat at ang biyen ng itinuring kong pamilya. Para silang mga manonood sa isang dula-dulaan.
Walang kahit anong emosyon, kundi pandidiri. Umalis ka na, Teresa, sabi ni Erlinda habang tinitingnan ang kanyang mga kuko. Habang narito ka, mas lalo mo lang pinapatunayan na hindi ka karapat-dapat sa bahay na ito. Ang mga gamit mo ay nasa labas na. Huwag mo na kaming pilitin na tumawag pa ng mga barangay tanod para kaladkarin ka palabas. Wala akong nagawa, kundi ang tumayo. Sa bawat hakbang ko, palabas ng mansyong iyon, ramdam ko ang bigat ng bawat taon na ibinigay ko sa kanila. Paglabas ko sa gate, nakita ko ang aking mga maleta na nakatambak sa kalsada, basang-basa sa hamog. Ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang tunog mula sa aking bulsa. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Kung gusto mong makita si Gabby, pumunta ka sa address na ito bukas ng 10:00 ng gabi. Magdala ka ng ballpen, alam mo na ang kailangan mong pirmahan. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang sakit ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tumingala ako sa langit, ang mga bituin ay tila saksi sa aking sumpa. Gusto niyo ng pirma ko? Bulong ko habang pinapahid ang huling luha sa aking mga mata. Ibibigay ko sa inyo ang pirma ko, pero hindi ito ang purmang inaasahan ninyo. Kinuha ko ang aking maleta at nagsimulang maglakad palayo sa mansyon ng mga Villanueva. Hindi ako lilingon. Dahil sa susunod na magkita kami, sisiguraduhin ko na sila naman ang luluhod sa harap ko. Bumuhos ang malakas na ulan sa gitna ng gabi, tila nakikiramay ang langit sa bigat ng nararamdaman ko. Naglalakad ako sa gilid ng kalsad, asa Cebu hila-hila ang aking maleta na unti-unti nang bumibigat dahil sa tubig. Basang-basa na ako, nanginginig ang buong katawan, pero wala akong pakialam. Mas matindi ang lamig na nararamdaman ko sa loob ng aking puso. Wala akong ibang mapuntahan. Saan ako pupunta? Ang bahay na itinuring kong tahanan ay kinuha na nila. Ang anak na sentro ng buhay ko ay itinagunan nila. Pumara ako ng taxi at binanggit ang tanging lugar na alam kong tatanggap sa akin sa ganitong kalagayan. Ang sementeryo. Pagdating ko sa harap ng punto din na tatay at nanay, humagulgol ako. Napaluhod ako sa basang lupa, niyakap ang malamig na lapida na parang yayakapin ko ang mga magulang ko. Tay, nay, patawarin niyo po ako, hikpi ko habang hinahalo ng ulan ang aking mga luha. Ang lupang iniwan niyo sa akin. Ang lupang pinaghirapan ninyong sakahin para sa kinabukasan ko. Nawala na. Ibinenta ko para sa pamilyang akala ko ay magmamahal sa akin. Pero tinapon lang nila ako na parang basura. Naalala ko ang bilin ni tatay bago siya mamatay. Teresa, ang lupa ay hindi lang lupa. Ito ay danggal. Huwag mong hahayaan na kahit sino ay tapakan ng danggal mo. Ang sakit ni. Ang sakit-sakit. Ginamit nila ang pagiging mabuti ko. Ginamit nila ang pagmamahal ko kay Gabby para syaktan ako. Tinawag nila akong baliw. Nanatili ako doon ng matagal, hinahayaang lumunin ako ng dilim at lamig. Pero habang tumatagal, ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas sa aking takot. Ang bawat kidlat na gumuguhit sa langit ay tila nagbibigay ng liwanag sa aking isipan. Bakit ako susuko? Kung susuko ako ngayon, mananalo sila. Kung mananatili akong biktima, habang buhay nilang kukunin si Gabby. At hinding-hindi ko hahayaan na lumaki ang anak ko sa piling ng mga taong ang itinuturing na pag-ibig ay panlilinlang. Dahan-dahan akong tumayo. Pinahid ko ang ulan sa aking muka. Ang aking mga mata na kanina lang ay puno ng luha, ngayon ay naglalayab na sa determinasyon. Hindi ako baliw. Bulong ko sa harap ng lapida ng aking mga magulang. Pero simula sa araw na ito, magiging masama ako. Magiging masama ako para sa husti yang nararapat sa atin. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa. Buti na lang at waterproof ito. Tinawagan ko si Adi Morales. Adi, it's me again. I'm sorry for calling this late. Sabi ko, ang boses ko ay hindi na nanginginig. Nakaalis na ako sa bahay. Pero bago ako umalis, may nakuha ako mga dokumento mula sa opisina ni Renato. At kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa trade name registration ng Villanueva's Kitchen. Teresa, are you okay? Where are you? Bakas ang pag-aalala sa boses ng matandang abogado. I'm at my safest place, Ati. Kasama ko sina nanay at tatay. Sagot ko habang nakatingin sa mga pangalan sa lapida. Ati, naalala niyo ba noong nirehistro natin ang pangalan ng restaurant 10 taon na ang nakalilipas?
Naalala niyo ba kung kanino nakapangalan ng intellectual property at ang mga secret recipes? Oo, Teresa. Sa'yo lahat yon. Dahil lang sabi mo noon gusto mo magkaroon ng seguridad para kay Gabi. Napangiti ako ng mapait. Good. Dahil kung akala nila ay kinuha na nila ang lahat sa akin, nagkakamali sila. Ibinigay ko ang puso ko sa restaurant na iyon pero ang utak ko, naiwan sa akin. Anong plano mo, Teresa? Gusto nilang maging COO si Camille Sige. Ibibigay ko sa kanila ang pwesto. Pero sisiguraduhin ko na ang pwestong kukunin niya ay isang walang laman na kumpanya. I will pull out everything, Ati. Ang mga suppliers, ang mga recipes, at ang karapatang gamitin ang pangalan ko. I will burn their empire down without lighting a single match. Bumalik ako sa taxi na naghihintay sa labas ng sementeryo. Sa bawat pag-ikot ng gulong, ramdam ko ang paglayo ko sa bersyon ng sarili ko na mahina at madaling saktan. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang Cebu ay puno ng ilaw, pero sa isip ko, nakikita ko na ang pagguho ng kaharian ng mga Villanueva. Renato, Erlinda, bulong ko sa aking sarili habang ang aking mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa folder ng mga dokumento. Enjoy your victory for tonight. Dahil simula bukas, bawat subo ninyo ng pagkain galing sa kusina ko, lason ang madarama ninyo. Alas 9 ng umaga nang bumalik ako sa mansyon. Hindi ako pumasok na parang magnanakaw. Pumasok ako nang may itinaas na nosuot ang aking pinakamalinis na blazer at isang pulang lipstick na tila simbolo ng aking digmaan. Nagulat ang guard sa gate pero hindi niya ako napigilan. Pagpasok ko sa sala, nakita ko si Doña Erlinda na nagkakape habang nagbabasa ng magazine. Nang makita niya ako, dahan-dahan niyang ibinaba ang baso, ang kanyang mukha ay napalitan ng pandidire. Anong ginagawa mo rito? I thought I made it clear na hindi ka na welcome sa bahay na ito. Sabi niya hindi man lang tumatayo. Kukunin ko lang ang mga natitira kong gamit, Erlinda. At ang mga dokumentong naiwan ko sa opisina ni Renato, diretsahan kong sagot. Wala nang mama. Wala nang po. Tapos na ang panahong yon. Tumawa siya ng mapait. Documents. You mean the ones that prove how much of a failure you are? Sige, kunin mo lahat. Anyway, Camille is coming over later para ayusin ang redecorating ng bahay. Gusto naming burahin ang kahit anong bakas mo rito. Hindi ako kumibo. Dumiretso ako sa opisina ni Renato. Alam ko ang password ng kanyang maliit na vault dahil ako ang nag-set noon noong mga panahong akala niya ay kailangan niya ako para sa lahat. Sa loob, nakita ko ang isang asul na folder. Binuklat ko ito at muntik na akong mapangiti sa galit. Isang kasunduan. Ang pera mula sa benta ng lupa ko ay hindi lang napunta sa restaurant. Isang malaking bahagi nito ang ipinambayad sa utang sa sugal ni Benedicto noong nakaraang taon. Nilinglang nila ako. Sabi nila, kailangan ng pondo para sa renovation pero ipinambayad lang pala sa bisyo ng kapatid ni Renato. Ano yan, magnanakaw ka na rin ba ngayon? Nasa pintuan na pala si Erlinda. Nakasanda siya sa hamba, nakataas ang kilay. Bakit, Erlinda, takot ka ba na malaman ko kung saan talaga napunta ang pera ng mga magulang ko? Itinaas ko ang folder. Pambayad sa utang ni Benedicto habang ako tinitipid ang bawat sentimo sa kusina para lang lumago ang negosyo nyo? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Erlinda. Nawala ang pagiging matapobre niya at napalitan ng isang madilim na emosyon. Ginawa ko lang ang dapat gawin ng isang ina. Hindi mo maiintindihan dahil wala kang ibang iniisip kundi ang sarili mo. Ako pa ang makasarili. Matapos kong ubusin ang buhay ko rito, lumapit siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Hindi ng pagsisisi, kundi ng put. Alam mo ba kung bakit kita kinamumuhian, Teresa, dahil pinaaalala mo sa akin ang sarili ko? Noon ganyan din ako. Mapagmahal, masunurin, ibinigay ang lahat sa asawa ko. Pero anong ginawa ng tatay ni Renato? Iniwan niya kami. Ipinagpalit niya ako sa isang babaeng hamak na mas mahirap pa sa amin. Napahinto ako. Ngayon ko lang narinig ang kwentong ito. Doon ko natutunan na ang pag-ibig ay walang silbi kung wala kang kapangyarihan at pera. Patuloy niya, ang boses niya ay nanginginig. Nangako ako sa sarili ko na hinding-hindi na kami magiging biktima uli. Na ang pangalang Villanueva ay magiging simbolo ng yaman na hindi kayang tapatan ng kahit sino. At ikaw?
Ikaw ay isang hadlang lang sa ambisyon ko. Isa kang paalala ng kahinaan na pilit kong binubura. Tiningnan ko siya ng may halong awa. Kaya pala naging ganito ka, Erlinda? Dahil sa takot mo na maging mahirap uli, naging halimo ka na rin. Pero nagkakamali ka. Ang tunay na lakas ay hindi nakukuha sa panlalamang sa kapwa. At ang pagmamahal ko kay Renato noon ay hindi kahinaan ang pagtataksil nyo ang tunay na dumi sa pangalang pilit nyo ring itinatayo. Lumabas ka na, umalis ka na rito. Sigaw niya tila nasaktan sa aking mga salita. Aalis ako, sabi ko habang isinisilid ang folder sa aking bag. Pero tandaan mo ito, Erlinda. Ang babaeng iniwan ng asawa nun, hindi siya ang katapat mo ngayon. Ang katapat mo ay ang babaeng binuo mo sa pamamagitan ng galit at pagnanakaw. And believe me, I am much more dangerous than the woman who hurt you years ago. Habang naglalakad ako, palabas narinig ko ang pagbasag ng isang flower vase sa loob ng opisina. Isang ngiti ang gumuhit sa aking labi. Nasaktan ko siya. At ito pa lang ang simula. Bago ako tuluyang lumabas ng gate, huminto ako sa tapat ng hardin kung saan madalas kaming maglaro ni Gabby. Kinuha ko ang aking phone at nag-send ng message kay Camille. Hi Camille. I know you're excited about the COO position, but check your email. I sent you a little gift. The financial records of Benedicto's gambling debts paid by your future company. Enjoy being the next Villanueva scapegoat. Hindi ko na hinintay ang reply niya. Alam ko na ang binhi ng pagdududa ay naitanim ko na. Ang kailangan ko na lang gawin ay hintayin itong lumago at sirain sila mula sa loob. Nagkita kami ni Camille sa isang tahimik na cafe sa dulo ng syudad, malayo sa mga matang mapanghusga ng mga kakilala namin sa Cebu. Nakaupo siya roon, suot ang isang mamahaling sunglasses at Chanel bag. Mga bagay na alam kong galing sa perang pinaghirapan ko sa kusina. Pagkakita niya sa akin, bahagya siyang umayos ng upo. You have 5 minutes, Teresa. I'm a very busy woman now that I'm handling the business. Mumiti ako ng tipid, habang dahan-dahang inilalapag ang isang recorder sa mesa. Busy sa pagpapatakbo ng negosyo o busy sa pagkatakip ng mga utang na hindi mo alam na pinasok mo? Naitaas niya ang kanyang kilay. What do you mean? I sent you the files, Camille. Pero alam kong hindi mo pa binubuklat lahat. Renato promised you a kingdom, right? Pero ang totoo, binibigyan kanya ng isang lumulubog na barko. Sabi ko sa boses na kalmado, pero puno ng awtoridad. Ang Villanueva's kitchen ay baon sa utang sa mga supplier, at ang perang akala mo ay para sa expansion, napunta lahat sa pambayad ng mga talo ni Benedicto sa kasino. Nakita ko ang bahagyang tanging inig ng kanyang mga daliri habang hawak ang tasa ng kape. Sinungaling ka. Inggit ka lang dahil ako na ang mahal ni Renato? Mahal! Bahagya akong natawa, isang tawang walang bahid ng saya. Camille, hindi marunong magmahal ang mga Villanueva. Ginagamit lang nilang mga tao. Ginamit nila ako sa loob ng 10 taon para yumaman. At ngayon gagamitin ka naman nila para takasan ang mga legal na pananagutan nila. Inilapit ko ang mukha ko sa kanya. But that's not the main reason why I'm here. Gusto kitang tulungan, Camille. Dahil kung magpapatuloy ka sa tabi ni Renato, ikaw ang huling hahawak sa mga dokumentong magpapakulon sa inyong lahat. Bakit mo naman ako tutulungan? Singhal niya. Dahil may kailangan ako sa'yo. Nasaan si Gabby? Alam kong ikaw ang nag-aasikaso ng mga schedule ni Renato? Nag-iwas siya ng tingin. Mukhang may kung anong takot na dumaan sa kanyang mga mata. I can't tell you. Magagalit si Renato. Camille, listen to me carefully. Hinawakan ko ang kanyang kamay mahigpit hanggang sa mapatingin siya sa akin. Renato doesn't love you. Right now, he is processing papers, not for your wedding. He is processing a student visa for Gabby and a permanent residency for himself. Sa Australia. Nanlaki ang mga mata ni Camille. What Australia? Sabi niya magbabakasyon lang kami sa Boracay next month? Niloloko kanya, Camille. Plano niyang itakas si Gabby sa Australia at iwanan ka rito para harapin ang lahat ng kaso ng estafa at labor issues ng restaurant. Kapag nakaalis na sila, wala ka ng habol. You will be left with nothing but a pile of debts and a prison sentence. Napabitaw siya sa kanyang kutsara. Ang putla ng kanyang mukha ay sapat na para malaman kong wala siyang kaalam-alam sa planong ito. Hindi niya magagawa sa akin to.
I gave him everything. I even gave him the investment money from my parents. Bulong niya tila gumuho ang mundo sa isang sandali. They are Villanuevas, Camille. Utang na loob is not in their vocabulary. Sabi ko habang inilalabas ang isang folder mula sa aking bag. This is a deal. Ibigay mo sa akin ang lokasyon ni Gabby at ang mga login details ng bank accounts ni Renato kung saan niya itinatago ang mga ninakaw na pondo, and I will make sure na hindi ka madadamay sa kasong isasampa ko. I will even help you recover your parents' money. Nanginginig ang kanyang buong katawan. How do I know I can trust you? You don't have a choice, sagot ko sabay tayo. I'll give you 2 hours to decide. Pero tandaan mo, bawat minuto na lumilipas, mas lumalapit ang flight ni Renato patungong Australia kasama ang anak ko. At kapag nangyari yon, hinding-hindi ko na sila mapapatawad. At hinding-hindi kita hahayaang makatakas. Iniwan ko siya nakatulala sa cafe. Paglabas ko, naramdaman ko ang panlalambot ng aking mga tuhod. Australia. Balak silang itakas ni Renato. Ang hayop na yon, gagamitin niya ang bata para tuluyang putulin ang koneksyon ko sa mundo. Napatingala ako sa langit. Diyos ko, wag niyo pong hayaang malayo sa akin ang anak ko. Nabalik lamang ako sa realidad nang tumunog ang cellphone ko. Isang message mula sa isang unknown number, isang litrato. Litrato ni Gabby nakaupo sa isang silya sa loob ng isang hotel room, mukhang malungkot at may hawak na passport. Kasunod nito ang isang text. Nasa Mactan kami, room 402. Nag-aabang na ang van pa airport sa 2:00 ng madaling araw. Bilisan mo, Teresa. Ayaw ko ring mabulok sa kulungan. Isang ngiti ng tagumpay ang lumitaw sa aking mga labi kahit may kasamang kaba. Camille chose her survival. Renato, akala mo tapos na ang laro. Bulong ko habang mabilis na sumasakay sa aking sasakyan. Ngayon, mo malalaman na walang airport na sapat ang layo para takasan ang galit ng isang inang inagawa ng anak. 1:00 ng madaling araw. Ang dilim ng gabi sa Mactan ay tila lalang bumigat habang papalapit ako sa hotel kung saan itinatago ni Renato ang aking anak. Kasama ko si Ate Morales at 2 pulis na hiningan namin ng tulon matapos laming maipakita ang mga ebidensya ng kidnapping at custodial interference. Ang puso ko ay tila gustong tumalon sa labas ng aking dibdib. Gabby, kaunting tiis na lang anak. Nandyan na si Mommy. Pagdating sa room 402, hindi na ako nag-atubili. Sa isang hudyat ng mga pulis, kumatok sila ng malakas. Pulis, buksan ang pinto! Narinig ko ang kalabog sa loob at ang boses ni Renato na puno ng taranta. Pagbukas ng pinto, bumadya ang mukha ni Renato na gulo-gulo ang buhok at hawak ang isang suitcase. Sa likod niya nakita ko si Gabby na nakaupo sa dulo ng kama ng laki, ang mga mata sa takot. Mommy? Sigaw ni Gabby habang tumatakbo patungo sa akin. Niyakap ko siya ng higit pa sa mahigpit. Amoy ng aking anak, ang init ng kanyang katawan, ito ang tanging bagay na nagpapatunay na buhay pa ako. Nandito na si Mommy, baby. Hindi ka na aalis. Hindi ka na nila dadalhin sa malayo. Teresa, anong ibig sabihin nito? Bulyaw ni Renato. Sinubukan niyang lumapit pero hinarang siya ng mga pulis. Asawa kita. Anak ko rin si Gabby. I have the right to take him on a vacation. Vacation sa Australia at permanent residency. Para sa inyong dalawa lang. Sabi ko habang dahan-dahang tumatayo, hawak pa rin ang kamay ni Gabby. Renato, tapos na ang pagiging tuso mo. Alam ko na ang lahat. Alam ko na balak mo kaming iwan ni Camille para takasan ang mga utang mo. Namutla si Renato. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng lulusutan. Sinungaling si Camille. Huwag kang maniwala sa babaeng yan. Hindi na mahalaga kung sino ang nagsabi, Renato. Ang mahalaga ay ang mga dokumentong hawak ko ngayon. Inilabas ni Ate Morales ang isang legal na papel. Mr. Villanueva, we are serving you a cease and desist order. Malamig na, sabi ni Ate Morales. As of midnight today, my client Teresa Villanueva has officially withdrawn the rights to the trade name Villanueva's Kitchen. Lahat ng recipes, logos at branding na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Teresa ay bawal niyo nang gamitin. Ang kahit anong pagpapatuloy ng operasyon ng restaurant ay tuturing na illegal, para namang binuhusan ng malamig na tubig si Renato.
Ano hindi maaari ang restaurant? Ang tanging source of income namin? Paano ang mga loans? Paano ang pambayad sa suppliers? Yan ang problema nyo ni Erlinda. Sagot ko, ang boses ko ay kasing talim ng kutsil yo sa kusina. Dahil ang mga loans na yon ay ikaw ang pumirma bilang garantor, hindi ako. At dahil binawi ko na ang aking suporta, ang mga bangko ay magsisimula ng mag-freeze ng inyong mga assets ngayong umaga. Teresa, huwag mo namang gawin ito. Pag-usapan natin to, please. Biglang nagbago ang tono ni Renato. Naging malambot, naging nagmamakaawa. Lumuhod siya sa harap ko, sinubukang hawakan ng laylayan ng aking damit. Para kay Gabi, huwag mong sirain ang pamilya natin. Tumingin ako sa kanya na may halong pandidiri. Huwag mo gamitin ang anak ko bilang kalasag ng kaduwagan mo, Renato. Sinira mo ang pamilyang ito noong sandaling pinagtulungan niyo ako ng nanay mo. Sinira mo ang pamilyang ito nung tinawag mo akong baliw. Humarap ako sa mga pulis. Dadalhin ko na ang anak ko. At di kayo na ang bahala sa mga susunod na legal steps. Habang naglalakad kami palabas ng hotel room, narinig ko ang sigay ni Renato na puno ng desperasyon. Hinding-hindi mo kami mapapabagsak, kami ang mga Villanueva kami, ang may-ari ng pangalang yan. Hindi ko siya nilingon. Sa isip ko, alam ko na ang susunod na mangyayari. Ang Villanueva's Kitchen ay parang isang kastilyong buhangin na unti-unting nilalamon ng alon. Pagdating sa loob ng sasakyan niya, kap ko uli si Gabi. Safe na tayo, anak, pero alam kong hindi pa tapos ang laban. Habang bumibiyahe kami pabalik, tumunog ang phone ko. Isang tawag mula sa restaurant manager. Ma'am Teresa, ang gulo rito sa restaurant. Dumating ang mga supplier, kinukuha ang lahat ng kagamitan dahil nalaman nilang wala na kayo sa kumpanya. At si Doña Erlinda, inatake po sa puso na makita ang bank notice. Huminga ako ng malalim. Hindi ako nakaramdam ng lungkot. Hindi rin ako nakaramdam ng saya. Ang naramdaman ko lang ay ang katahimikan ng hustisya na dahan-dahang dumarating. Sabihin mo sa kanila wala na akong kinalaman sa Villanueva's Kitchen, sabi ko sa manager. At sabihin mo kay Erlinda, ang baliw na tinapon niya ay ang kaisa-isang tao na sana ay magliligtas sa kanila. Ngayon hayaan ninyo silang malunod sa sarili nilang kasakiman. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa Cebu. Isang bagong simula para sa akin at kay Gabi. Pero para sa mga Villanueva, ito na ang simula ng kanilang walang katapusang dilim. Ang ingay ng masayang tawanan sa Villanueva's Kitchen ay napalitan na nakatutulig na sigawan ng mga galit na suppliers at unpaid staff. Mula sa malayo pinanood ko ang balita sa telebisyon. Ipinapakita ang labas ng restaurant kung saan may mga placard na ang mga empleyado. Villanueva's Kitchen, nasaan ang sahod namin? Pinatay ko ang TV. Wala na akong pakialam sa gulo nila. Narito ako ngayon sa isang maliit na paupahang garahe sa loob ng isang tahimik na barangay. Hindi ito kasing gara ng mansyon, pero dito nakakahinga ako ng maluwag. Kasama ko ang tatlo sa aking pinakatapat na kusinero na mas piniling sumama sa akin kaysa manatili sa mga Villanueva. Ma'am Teresa, luto na po ang unang batch ng ating special adobo sa gata, sabi ni Mang Kanor, ang pinakamatandang cook ko. Ang bang-upo, ma'am. Ibang-iba ang timpla kapag malaya ang nagluluto. Mumiti ako at tinikman ng sarsa. Ito ang lasa ng aking pagkabata. Ang lasa na ipinagkait ko sa aking sarili sa loob ng 10 taon dahil kailangan kong sumunod sa standard ni Erlinda. Ito ang ilalako natin sa mga kapitbahay at sa online market, Mang Kanor. Gagawa tayo ng berya-berya masarap na pagkain sa presyong pangmasa. Sabi ko habang tinitingnan si Gabi na masayang nagdodrawing sa gilid. Pero ang katahimikan ko ay panandalian lang. Isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng aming maliit na gate. Bumaba si Renato. Gulo-gulo ang buhok, lukot, ang barong, at mukhang hindi nakatulog ng ilang gabi. Teresa, tawag niya, ang boses niya ay basag. Hinarang siya ni Mang Kanor pero pinigilan ko ito. Hayaan niyo siya. Gusto ko lang marinig kung ano pang kasinungalingan ang dala niya. Lumapit si Renato, akmang hahawak sa kamay ko, pero mabilis akong umiwas. Teresa, please. Kailangan ka ni Mommy. She's in the hospital. Ang sabi ng doktor, her heart is very weak. Tinatawag ka niya. Gusto niyang humingi ng tawad. Humihingi ng tawad. O kailan niya ako para bawiin ang cease and desist order? Tanong ko nang walang emosyon.
Renato, kilala ko ang nanay mo. She doesn't have a heart, so it's impossible for it to be weak. How can you be so heartless, Teresa? Sigaw niya ang luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga mata. 10 taon mo siyang itinuring na ina pamilya tayo. Kahit anong mangyari, Villanueva pa rin ang apelido mo at ni Gabby. Iyon ang akala mo. Kinuha ko ang isang envelope mula sa mesa at inihagis sa kanya. I filed for annulment this morning at kasama dyan ang petition para palitan ang apelido ni Gabby back to my maiden name. Hinding-hindi ko hahayaan na dalhin ng anak ko ang pangalan ng mga taong nagtangkang itapon ang sarili niyang ina. Namutla si Renato. Napaupo siya sa isang silya tila nawalan ng lakas. Teresa, bankrupt na kami. Hinahabol na kami ng bangko. Pati itang mansyon may foreclosure notice na. Saan kami pupunta, ano? Ang kakainin namin. May kamay at paa kayo, Renato. Gaya ng sinabi ni Erlinda sa akin noon, magtrabaho ka dahil hindi ka libre rito. Ngayon, gamitin mo ang class at connections na ipinagmamalaki nyo. Sabi ko habang nagpapatuloy sa pag-aayos ng mga lunchboxes. Maybe Camille can help you. O baka naman iniwan na rin kayo nung nalaman niyang wala na kayong pera. Iniko na niya ako. Bulong ni Renato nakatingin sa lupa. Kinuha niya ang natitirang cash sa vault bago siya nawala na parang bula. Natawa ako ng bahagya. Poetic justice, isn't it, ang taong pinili mo? Kesa sa asawa mo, siya rin ang kumuha ng huling sentimo mo. Teresa, parang awa mo na bumalik ka na. I'll do anything. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Just save the business, save our name. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan hanggang sa maramdaman niya ang lamig ng aking presensya. Renato, listen carefully. Ang Villanueva's kitchen ay patay na. Ang tangi na titira ay ang lasa na nasa kamay ko. At ang lasang yon, hinding-hindi niya na muling matitikman. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga tanod. Utos ko. At sabihin mo kay Erlinda, wag na siyang magdrama sa ospital dahil kahit mamatay siya ngayon, hindi ako pupunta sa burol niya. I am done being your sacrificial lamb. Tumayo si Renato tila isang basang sisyo na talunan. Habang naglalakad siya palabas, tumingin siya kay Gabby. Gusto niyang tawagin ang bata pero tumalikod si Gabby at lumapit sa akin, mahigpit na humawak sa aking binti. Mommy, is that the bad man? Tanom ni Gabby. He's just a stranger, anak. Let's go back to cooking, sagot ko. Na makaalis ang sasakyan ni Renato, naramdaman ko ang isang malalim na ginhawa. Pero alam ko may isang huling baraha pa ang mga Villanueva, si Benedicto. Ang kapatid ni Renato na eksperto sa maruruming laro. Tumunog ang cellphone ko, isang tawag mula kay Ate Morales. Teresa, we have a problem. Benedicto just filed a countersuit. Inire-reklamo kanya ng theft of corporate secrets. At ang masama, may hawak silang affidavit mula sa isang dating staff na nagsasabing ninakaw mo ang mga recipe books bago ka umalis. Napahigpit ang hawak ko sa cellphone. Mukhang ayaw talaga nilang mamatay ng tahimik. Sino ang staff na yan, ate? Si Maria, ang dati mong assistant sa kusina. Napangiti ako ng mapait. Si Maria. Ang batang tinulungan ko noong mamatay ang nanay niya. Mukhang ang utang na loob ay talagang isang bihirang bagay sa mundong ito. Huwag kayong mag-alala, ati. Hayaan niyo silang mag-file ng kaso. Sabi ko habang tinitingnan ang aking lumang notebook na puno ng mga sulat kamay ni tatay. Hindi nila alam na ang original recipes na sinasabi nila ay may selyo ng National Library at Intellectual Property Office sa ilalim ng pangalan ko. 3 taon na ang nakalilipas. I was always one step ahead, ati. I was just waiting for them to show their true colors. Ang silid ng mediation ay malamig at tahimik, pero punong-puno ng tensyon. Sa kabilang dulo ng mesa nakaupo si Benedicto na tila isang hari suot ang kanyang mamahaling suit na malamang ay hindi pa bayad. Sa tabi niya ay si Renato na halos hindi makatingin sa akin. At sa gitna nila nakayuko at nanginginig ang mga kamay ay si Maria, ang batang itinuring kong kapatid sa kusina. So, shall we start? Smirk ni Benedicto habang inilalatag ang affidavit ni Maria. Teresa, we have a clear witness. Sinabi ni Maria na bago ka lumayas sa mansyon, kinuha mo ang black book na mga recipes na pagmamay-ari ng mga Villanueva. That is a theft of corporate trade secrets and it's a criminal offense. Tumingin ako kay Maria. Gusto kong makita ang kanyang mga mata. Maria, tingnan mo ako!
Mahinahon kong sabi. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Maria. Punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Patawad po, Ma'am Teresa. Kailangan ko lang po ng pera para sa operasyon ng tatay ko. Sabi ni Sir Benedicto, tutulungan nila ako kung pipirma ako rito. Operasyon? Napatawa ako ng mapait. Maria, alam mo bang ang perang ipinangako nila sa iyo ay perang galing din sa akin? At alam mo rin bang walang pambayad ang mga taong ito kahit sa sarili nilang kuryente? Enough with the drama, Teresa, bulyaw ni Benedicto. Ang mahalaga, umamin na siya. Ang mga recipes na ginagamit mo ngayon sa iyong garahe business ay pagmamay-ari ng Villanueva's Kitchen. We are demanding that you stop your business immediately and pay us 10 million pesos for damages. Tumingin ako kay Ate Morales. Tumango siya at inilabas ang isang makapal na asul na folder. Mr. Benedicto, before you dream about 10 million pesos, maybe you should read this, sabi ni Ari Morales, habang inililipat ang mga papeles sa harap nila. Ano to? Ines na tanong ni Benedicto. Iyan ay ang Certificate of Registration mula sa Intellectual Property Office of the Philippines, IPOPHL. Paliwanag ko, ang boses ko ay kasing lamig ng bakal. 3 taon na ang nakalilipas noong nalaman kong binubulsa mo ang pera ng restaurant para sa sugal mo, naging maingat na ako. I registered all my original recipes, the adobo sa gata, the crispy pata with a twist, and even the signature sauces under my maiden name, Teresa de la Cruz. Nanlaki ang mga mata ni Benedicto. Mabilis niyang binasa ang mga dokumento. Hindi maaari ito, ang mga recipes na yon ay ginamit sa Villanueva's Kitchen for 10 years. It should be company property. Sigaw ni Renato. Check the fine print, Renato. Hirit ni Oti Morales. Mayroon kaming pirmadong licensing agreement na ikaw mismo ang pumirma noong 2021. Nakasaad doon na pinapahiram lang ni Teresa ang mga recipe sa kumpanya habang siya ay bahagi nito. At dahil tinanggal niyo siya ang lisensya, ay otomatikong naputol. Natahimik ang buong silid. Ang mukha ni Benedicto ay nagpalit mula sa pagiging mapagmataas patungo sa isang maputlang takot. Ibig sabihin, bulong ni Renato. Ibig sabihin, Renato, ang Villanueva's Kitchen ay walang kahit isang recipe na pagmamay-ari nila. Pagpapatuloy ko. Lahat ng iniluluto nyo sa loob ng 10 taon ay galing sa utak at puso ko. At ngayon, dahil sa kasong isinampan nyo, mapipilitan kaming kasuhan din kayo ng copyright infringement para sa bawat araw na ginamit nyo ang mga recipes ko nang walang pahintulot simula nung araw na pinalayas nyo ako. Tumingin ako kay Maria na ngayon ay humahagulgol na. Maria, hindi ako galit sa'yo dahil sa pera. Galit ako dahil akala mo ay mas mahalaga ang pera kaysa sa katotohanan. Pero huwag kang mag-alala, hindi kita idadamay sa kaso. Dahil alam kong biktima ka rin ng panloloko nila. Tumayo ako at kinuha ang aking bag. Benedicto, Renato, handa na ang mga supina nyo. At tungkol sa 10 milyong damages na hinihingi nyo, I think you should start selling your cars and the remaining furniture sa mansyon. Dahil yan ang halagang hihingin ko sa inyo bilang danyo sa paninirang puri na ginawa nyo sa akin. Teresa, please, wag naman ganito. Habol ni Renato habang naglalakad ako palabas. Si Mami lalong lalala ang sakit niya kapag nalaman niya to. Huminto ako at nilinggon siya sa huling pagkakataon. Sabihin mo kay Erlinda ang sakit ng puso niya ay hindi galing sa akin. Galing yan sa bigat ng mga kasalan na itinago niyo sa loob ng maraming taon. Karma is a dish best served cold, Renato. At kayo mismo ang nagluto nito para sa sarili niyo. Paglabas ko ng opisina, naramdaman ko ang sikat ng araw sa aking mukha. Wala na ang bigat sa aking balikat. Para akong isang ibon na sa wakas ay nakawala sa isang gintong hawla. Ma'am Teresa? Tawag ni Mang Kanor na naghihintay sa labas. Kamusta po? Numiti ako ng malapad, isang tunay na ngiti. Mang Kanor, ihanda niyo ang kusina. May malaking order tayong kailangang tapusin. At simula ngayon, hindi na tayo magtatago sa garahe. It's time to show Cebu what a real Teresa's Kitchen tastes like. Habang sumasakay ako sa sasakyan, tumunog ang phone ko. Isang message mula kay Camille. Teresa, nahanap ko na ang secret bank account ni Erlinda sa Switzerland. Nakapangalan nito sa isang dummy corporation. I'm sending you the details. Payback time. Napanggisi ako.
Mukhang ang huling pako sa kabaong ng mga Villanueva ay parating na. Pumasok ako sa mansyon ng mga Villanueva sa huling pagkakataon. Wala na ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak. Ang tanging nalalasahan ko sa hangin ay ang alikabok at ang amoy ng pagkabulok ng isang pamilyang itinayo sa kasinungalingan. Karamihan sa mga gamit ay may foreclosure stickers na. Ang grand chandelier na dati ay simbolo ng kanilang yaman, ngayon ay tila isang malaking bitag na handang bumagsak. Sa gitna ng sala, nakaupo si Doña Erlinda sa kanyang wheelchair. Mukhang tuyot at matanda na ng 10 taon. Sa tabi niya ay si Renato at Benedicto na parang mga basang sisyo na nag-aantay ng hatol. Nandito ka na pala, Teresa. Boses ni Erlinda mahina. Pero nandoon pa rin ang bakas ng kapangyarihan. Masaya ka na ba nakita? Muna kaming ganito bankrupt, hinihiya sa social media at mawawala ng tirahan? Hindi ako nandito para magsaya, Erlinda. Sabi ko habang inilalapag ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Nandito ako para tapusin ang lahat. Teresa, please! Lumapit si Renato, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Binenta na namin ang lahat. Wala na kaming matitiraan. Kahit para na lang kay Gabi, huwag mo kaming pabayaan sa kalsada. You are still a Villanueva in the eyes of the law. In the eyes of the law, Renato, you are a criminal. Sagot ko ng walang kurap. Dahil sa tulong ni Camille, nalaman ko ang tungkol sa dummy corporation sa Switzerland. Ang pera na dapat ay pambayad sa mga supplier at sahod ng mga empleyado, unti-unti niyong inilipat doon sa loob ng 3 taon. Isang krimen na tinatawag na money laundering at estafa. Nanahimik ang buong sala. Ang tunog lang na mabilis na paghinga ni Erlinda ang naririnig sa katahimikan. Sinunggaling, sigaw ni Benedicto, pero ang kanyang boses ay nanginginig. Wala kang pruweba. Mayroon ako, Benedicto, dahil ikaw mismo ang pumirma sa mga bank transfers bilang authorized signatory. Iniharap ko sa kanya ang mga kopya ng bank statement. At alam mo ba, ang masakit ang perang yon ay hindi lang para sa inyong pamilya. It was Erlinda's exit plan. Balak niyang iwan kayong dalawa rito kapag tuluyan ng bumagsak ang restaurant. Ano? Napalingon si Renato sa kanyang ina. Mommy, is this true? Sabi mo ililigtas mo kami? Renato, listen to me. Sinubukang magpaliwanag ni Erlinda pero huli na. Ikaw ang nag-utos sa akin na i-forge ang mga signature ni Teresa. Bulyaw ni Benedicto sa kanyang ina. Sabi mo hindi tayo mahuhuli. Ngayon, ako ang makukulong habang ikaw ay may pera sa ibang bansa. Nagsimulang mag-away ang mag-ina. Ang mga salitang dati ay puno ng pagmamahal. Ngayon ay napalitan ng mga sumbat at mura. Pinanood ko sila ang pamilyang dati ay kailangang maging perpekto sa mata ng lipunan. Ngayon ay naglalabasan ng maruruming sikreto sa harap ko. Bakit ko ba sila minahal noon? Bakit ko ibinigay ang lahat para sa mga taong ito? Ang mga tanong na iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ko. Diyos ko salamat at nagising ako. Salamat at hindi ko hinaya ang mabulok ang kaluluwa ko sa piling nila. Tama na, sigaw ko, at sa isang sandali tumigil silang lahat. Wala na akong pakialam sa away niyo, sabi ko habang tinitingnan sila ng isa-isa. Ibinigay ko na ang lahat ng ebidensyang ito sa National Bureau of Investigation, NBI. Bukas ng umaga, may mga warrant na lalabas para sa inyong 3. Teresa, parang awa mo na. Wag! Lumuhod si Renato sa harap ko. Niyakap ang aking mga binti. Si Gabi, anong sasabihin natin sa kanya kapag nakulong ang tatay niya at ang lola niya? Dahan-dahan ko siyang itinulak palayo. Sasabihin ko sa kanya ang katotohanan, Renato, na ang tatay niya ay isang lalaking walang paninindigan at ang lola niya ay isang babaeng walang puso. Mas mabuti nang lumaki siyang alam ang katotohanan kaysa mabuhay sa isang kasinungalingang tulad ng ibinigay niyo sa akin. Humarap ako kay Erlinda. Unmasyong ito, ang huling natitirang asset niyo. Pinili kong bilhin ito mula sa bangko. Nanlaki ang mga mata ni Erlinda. Ano, ibibigay mo ba ito sa amin? Hindi, malamig kong sagot. Gagawin ko itong home for single mothers and abused women. Ang lugar na ito, na dati ay puno ng pang-aapi, ay magiging kanlungan ng mga babaeng tulad ko na sinira ninyo. At simula ngayong gabi, mayroon kayong 2 oras para ipak ang mga personal nyong gamit at umalis. Kung hindi ang mga pulis mismo ang magkakalka sa inyo palabas. Teresa, hindi mo magagawa ito.
Bulong ni Erlinda, ang kanyang mga mata ay puno na ng tunay na takot. Nagawa niyo ngang itapon ako sa kalsada sa gitna ng ulan, di ba? Ngayon, mararanasan niyo ang lamig ng mundong inakala ninyong pag-aari ninyo, sabi ko sabay talikod. Habang naglalakad ako, palabas ng mansyon, narinig ko ang paghagulgol ni Renato at ang hysterical na sigaw ni Erlinda. Hindi ako lumingon. Sa bawat hakbang ko sa driveway, ramdam ko ang paglaya ng aking espiritu. Pagdating ko sa aking sasakyan, nandun si Gabby sa backseat, mahimbing na natutulog. Tiningnan ko ang aking anak at hinalikan siya sa no. Tapos na anak, malaya na tayo. Pinaandar ko ang sasakyan at iniwan ang mansyon ng mga Villanueva na unti-unti nang nilalamon ng dilim. Magbubukas ang Teresa's Kitchen, ang bagong restaurant ko na hindi na nakatali sa isang apelidong puno ng dumi. Ang lasa ng tagumpay ay hindi pala matamis tulad ng asukal. Ito ay lasa ng kalayaan, mapait sa simula dahil sa mga sakripisyo, pero nag-iiwan ng isang pakiramdam ng kapayapaan na hindi mabibili ng kahit anong ginto sa Switzerland. Habang pinagmamasdan natin ang paglaya ng sasakyan ni Teresa mula sa madilim na mansyong iyon, tila isang malalim na buntong hininga ng kalayaan ang bumabalot sa ating puso. Doon nagtatapos ang isang mahaba at masakit na kabanata at nagsisimula ang isang umagang puno ng pag-asa. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga ninyong sumama sa akin sa bawat hakbang ng laban ni Teresa. Aminin ko, habang binubuo ko ang bahaging yon sa sementeryo kung saan nakaluhod si Teresa sa tapat ng lapida ng kanyang mga magulang sa gitna ng ulan, ay hindi ko rin mapigilang maluha. Ramdam ko ang bawat hapdi ng pagtataksil na parang ako mismo ang nakaranas. Ang kwentong ito ay alay ko sa lahat ng mga kababaihang nakararanas ng kawalang katarungan, sa mga inang pilit na inilalayo sa kanilang mga anak at sa mga taong ang kabutihan ay sinasamantala ng iba. Hango ito sa mga totoong sugat na madalas nating itinatago sa likod ng ating mga ngiti. Ang buhay ay parang pagluluto ng isang espesyal na putahe. Minsan kailangan nating dumaan sa matinding init ng pagsubok at ang pait ng luha para lamang lumabas ang tunay na sarap at tibay ng ating pagkatao. Huwag nating hayaan na ibang tao ang magtakda ng timpla ng ating halaga. Tulad ni Teresa, naway matutunan nating bawiin ang ating sariling pangalan at danggal mula sa mga taong hindi marunong magpahalaga rito. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Teresa, magagawa niyo rin bang maging kasing tapang niya? O sa tingin niyo ba ay masyado naging matigas ang kanyang puso sa huli? Nasaan kaya kayo ngayon habang pinapakinggan ang kwentong ito? Marahil ay nagluluto rin kayo sa inyong kusina. Nagpapahinga pagkatapos ng trabaho. O baka naman ay nasa malayo ring bayan bilang isang OFW. Ibahagi ninyo ang inyong nararamdaman at ang inyong sariling mga karanasan sa aming comment section. Huwag ninyong kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito para mas marami pa tayong mabigyan ng inspirasyon. Manatili sana tayong matatag at laging may tiwala sa plano ng may kapal. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-asa. Tanyag na pamagat ang tamis ng paglaya ng isang inang itinuring na baliwala. Ang kwentong ito ay isinulat batay sa kwento ng ating tagapakinig na si Maricel Tatlong, 48 taong gulang na kasalukuyang nasa Cebu City, na ipinadala sa ating programa upang ihatid ang mensahe na ang tunay na yaman ng isang babae ay ang kanyang danggal at ang pagmamahal sa kanyang anak na hindi kailanman kayang nakawin ng kahit anong yaman o kapangyarihan. Lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay muling isinulat ng may halong piksyon at hindi naglalayong manira o umatake sa sinuman. Ang kwento ay ginawa para sa layuning libangan at upang maghatid ng positibong mensahe sa ating lipunan.